Nakikita mo tong lalaking to? Siya si Kevin Durant, aka KD. The Slim Reaper, Easy Money Sniper. Walang dudang isa sa pinakamagaling na scorer na humawak ng basketball. Pero off the court, tinatawag siyang soft, traitor, at masyadong sensitive. Ginawa na siyang katatawanan ng internet. Pero ang nakakalungkot na totoo, hindi naman siya laging ganito. May time na hindi lang siya nirespeto. Minahal din siya. Ang tahimik na superstar, ang humble na mukha ng isang franchise, ang taong sinusuportahan ng lahat. So anong nagbago? Paano naging isa sa pinaka-criticized na star sa buong liga ang isang player na dating hinahangaan ng lahat? Ito ang kwento kung paano naging most embarrassing star ng NBA si Kevin Durant. Dati, si Kevin Durant ang pinakamamahal na superstar sa liga at hindi mahirap intindihin kung bakit. High-profile recruit siya nung high school. Pero nakakagulat na, imbes na pumunta sa mga powerhouse tulad ng Duke o Kentucky, dinala ni KD ang talent niya sa University of Texas. Pinaliwanag niya noon na gusto niyang gumawa ng sarili niyang landas para maging sarili niyang tao. Ang desisyong yun ay, quote, deeper than basketball. Isang season lang naglaro si Durant sa college pero grabe yung season na yun. I mean, as a freshman, nag-rank siya as 4th nationally sa scoring, 4th sa rebounding, at tip of the iceberg lang yan ng mga na-achieve niya. Bilang isang 18-year-old, nag-deliver siya ng greatness. Nang papasok na siya sa NBA, kahit hindi underdog si KD sa aspeto ng basketball, pinagtawanan siya dahil sa katawan niya. Sa draft combine kasi, ang pangit ng performance niya sa vertical leap test, sprints, at lane drills pagdating sa lakas. May sikat na kwento na hindi niya kinaya kahit isang rep ng 185 pounds sa bench press. Bilang resulta, pinagtawanan siya ng mga coach. Imagine mo yun. Bago naging Kevin Durant si Kevin Durant, pinagtawanan siya ng mga tao at sinabing masyado siyang mahina para sa NBA. Ang reaction lang niya, alright, keep laughing, keep laughing. Pero wala rin namang kwenta lahat ng yun dahil na-draft siya as second overall tapos naging elite scorer agad na tinapos ang rookie season niya na may average na 20 points per game at nanalo ng Rookie of the Year. Oo, natatalo pa rin ang team niya pero may potential star na sila. Makalipas ang isang taon, lumipat ang franchise sa Oklahoma City at naging Thunder. Mabilis na nag-evolve si Durant at hindi nagtagal na draft ng OKC sina Russell Westbrook at James Harden at bigla na lang nakilala na ng tuluyan ang Thunder. I mean, sa edad na 21, bumabato na si KD ng 30 points gabi-gabi, naging second sa MVP voting at pinahirapan ng husto sina Kobe Bryant at ang naging champion na Lakers sa playoffs. Ang narrative para kay KD noon ay isang humble leader na kayang mag-score anytime, anywhere, against anyone. Nang malapit nang matapos ang rookie contract niya, hindi man lang inisip ni KD ang free agency. Pwede sana siyang lumipat sa mas malaking market o pumunta sa team na pang finals na, pero hindi niya ginawa. Imbes na umalis, nag-commit si Durant sa Oklahoma City at pumirma ng max rookie extension para manatili sa Thunder hanggang 2015-16 season. Noon, siya yung loyal na small market star. Tulad nung pinili niya ang Texas, gumagawa si KD ng sarili niyang landas. Hindi niya kailangan ng big market. Nasa kanya na lahat ng kailangan niya doon mismo. At tama siya. Sa sumunod na 2012 season, nakarating ang Thunder sa NBA Finals sa unang pagkakataon simula 1996. Kaso, nakaharap nila ang naging bagong trend sa NBA, ang isang Big Three. Natalo sina KD at ang tropa niya laban sa halimaw na Miami Heat team na binubuo ng 3 future Hall of Famers na nasa prime nila. Pero malakas ang paniniwala ng lahat, babalik ang Thunder. O yun ang akala ng lahat. Nagpatuloy si KD sa pag-score ng malupit at tuloy-tuloy na nanalo ang Thunder. Pagdating ng dulo ng 2013-14 season, nakuha ni KD ang kanyang 4th scoring title at ang mas mahalaga, ang MVP award.
Naging isa sa pinaka-emotional na moments sa NBA history ang speech niya. Nang habang pinipigilan ng iyak, sinabi niya sa nanay niya na siya ang totoong MVP. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street, put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You the real MVP. Yun ang peak Kevin Durant, ang 7-foot sniper na may malaking puso. Hindi pisikal, kundi aesthetic. Napakasarap panoorin siyang maglaro ng basketball gamit ang kanyang unstoppable mid-range game. Unfortunately, magsisimula ng pumangit ang sitwasyon para kay Kevin Durant. Sa 2016 Western Conference Finals, nakalaban ng Thunder ang 73-win na Golden State Warriors. Ang team na may pinakamagandang regular season record sa NBA history at nadomina nila ito gamit ang 3-1 series lead. Isang panalo na lang sila para makapasok sa NBA Finals. Pero unfortunately para kay KD, nakabawi ang Golden State at nanalo sa Game 7. At para kay KD, ang pagbagsak na yun ay hindi lang isang nakakadurog na pagkatalo. Ito ang moment na babago sa buong takbo ng career niya. Naaalala mo ba yung pinakamaling desisyon na ginawa mo? Kasi malamang naaalala yun ni Kevin Durant. Para sa isang tao na laging nagsasabing gusto niyang manalo sa sariling paraan at gumawa ng sariling landas, ginulat niya ang buong basketball world nang i-reveal niya ang next destination niya, ang Golden State Warriors, ang mismong team na tumalo sa kanya. I'm also at the point in my life where it is of equal importance to find an opportunity that encourages my evolution as a man, moving out of my comfort zone to a new city and community which offers the greatest potential for my contribution and personal growth. With this in mind, I have decided that I am going to join the Golden State Warriors. Kahit pinalabas niyang ang desisyon ay tungkol sa personal growth at moving out of his comfort zone, walang naniwala dito. Napaka-negative ng mga naging reaction. Ang dating humble, loyal na small market guy ay tiningnan na ngayon bilang isang traitor. Sa loob ng maraming taon, siya ang lumaban bilang underdog. Na-criticize pa nga niya si LeBron sa pagbuo ng team sa Miami. Pero ngayon, mas malala pa ang ginagawa niya. Sumali sa isang 73-win team na kalalagas lang sa kanya. At ganoon lang kabilis, nasira ng tuluyan ang imahe niya. I mean, ngayon siya na yung taong iniwan ng kaibigan niya sa OKC nang hindi man lang tumatawag para magpaalam. Mas pinalala pa ng mga comments niya pagkatapos nung nagsalita siya kung gaano ka-selfless ang mga Warriors. I felt like it was a perfect fit. I wanted to see if what I heard and what I've seen on the outside is really true. Do these guys really genuinely love each other? That's something that I can appreciate as a basketball player and someone who values relationships. I really feel grateful to play for a team like that and play with a bunch of players who are selfless and enjoy the game in its purest form. Walang nakaintindi kung bakit kailangan pa ni KD na i-justify ang sarili niya ng ganoon. Parang nilalaglag niya yung ibang tao para iwasan ang accountability. Kumampi laban sa kanya ang media at ang basketball world. Nagustuhan ng mga tao ang reaction ni Russell Westbrook sa comments ni KD nang sinabi niyang, Him saying that about Golden State. That's cute, man. Sa kabila ng galit, nanalo ang Warriors ng back-to-back championships noong 2017 at 2018. Nakuha ni KD ang mga singsing niya at 2 finals MVP. Ang problema, hindi niya nakuha yung recognition na inakala niyang makukuha niya dahil naging champion siya. I try to tell y'all, all these bus riders, they don't mean nothing to me. If you ain't driving the bus, don't walk around talking about you a champion. Oo, 2 beses nanalo ang Warriors kasama si KD pero malayo sa perfect ang sitwasyon. Lagi kasing may feeling sa hangin na hindi talaga ito ang team niya. For example, kahit nung 2018 title parade, naging awkward ang sitwasyon nang mag-joke si Warriors GM Bob Myers na si Steph Curry. Unlike Durant, pwedeng kunin kahit anong kontrata na gusto niya dahil na-earn niya yun. Because I think last year he told Steph he could have any contract he wants too, so... Well, yeah, that was different. He's been here from the run, you know, the way before days. He's earned it. Imagine mo na marinig yun pagkatapos magbigay ng second title para sa syudad.
mas naging uncomfortable ang sitwasyon sa ikatlong season niya nang sikat siyang tawaging B sa isang huddle ng mismong puso at kaluluwa ng team na si Draymond Green. Nasira ulit ng malala ang image ni KD noong 2017 nang makalimutan niyang mag-switch mula sa verified Twitter account niya papunta sa secret anonymous account niya na nagresulta sa pag-tweet niya gamit ang third person para idepensa ang paglipat niya sa Golden State Warriors. Parang nag-tweet siya na iniwan niya ang OKC dahil hindi niya gusto yung organization o ang coach. At dahil maliban kay Westbrook, basura ang team. Pero nagkamali siya at nasend niya ito mula sa main account niya. Dito na-realize ng mga tao kung gaano ka-insecure si KD pagdating sa career niya. Hindi maintindihan ng mga fans kung bakit kailangan pang magtago ng isang superstar sa likod ng isang burner account para lang patulan ang mga critics. At hindi rin dyan nagtapos. Noong 2021, inilabas ng actor na si Michael Rapaport ang private DM exchanges nila ni KD. At least this time, walang burner account. Pero ang laman ay puro malulutong na mura at insulto na binato ni KD sa aktor. Kasama na ang homophobic slurs at comments tungkol sa asawa ni Rapaport. Bakit? Dahil pinuna ni Rapaport ang isang post-game interview at tinawag siyang sensitive. Muli, imbes na palampasin ang maliit na criticism, binuhusan pa ito ni KD ng gasolina. Pero kung akala mo yun na ang dulo ng pagiging most embarrassing star ng NBA ni Kevin Durant, nangangalahati pa lang tayo. Nabigyan ka na ba ng second chance, third chance, o baka fourth chance pa nga, tapos ginawa mo pa rin ang parehong pagkakamali? Gaya ng inaasahan, iniwan ni KD ang Warriors nung nagtapos ang run nila noong 2019. Pero ginulat na naman niya ang basketball world nang piliin niya ang Brooklyn Nets, isang batang team na paangat na sana. Ang nakakagulat, hindi yung team mismo, kundi kung sino ang pinili niyang samahan. Si Kyrie Irving, na sa mga panahong yun ay ang kaisa-isang superstar na mas polarizing pa kesa kay KD mismo. Tapos mas lumala pa ang sitwasyon nung pinakawalan ng Brooklyn ang young core nila para kunin si James Harden at bumuo na naman ng isa pang super team. Wala ring kwenta yung original tweet ni KD, no? Pero anyway, ito sana ang chance ni KD para makaredeem, ang opportunity niya para baguhin ang narrative na kaya niyang manalo na wala si Steph Curry. Sa kasamaang palad para kay KD, hindi nag-click ng buo sina Kyrie at Harden. Tinamaan ng injuries ang Brooklyn sa pinakamaling panahon at nauwi ang lahat sa isang hindi malilimutang moment sa Game 7. Tumira si KD ng akala nila ay series-winning 3 pero nakatapak ang paa niya sa linya. 2 lang pala yun. Nag-overtime ang laro at ang Bucks ang nanalo sa series. At eventually, sila ang nag-champion. Mas lumala lang lahat simula doon. Hindi kasi pwedeng maglaro si Kyrie sa home games dahil sa vaccination status niya habang si Harden naman napagod na sa drama at humingi ng trade sa Philly. Halos hindi nakapasok ang Nets sa playoffs noong 2022 at na-sweep pa sila ng Boston sa first round. Tapos finally, pagkatapos ng ilang disagreements sa front office, humingi si KD ng trade sa Phoenix Suns noong February 2023. At mula noon, may lumabas na pattern sa career ni Durant. Lagi siyang sumasali sa mga sitwasyon na maganda tingnan sa papel, tapos iiwanan lang na puro gulo. At sumunod ang pattern na yan sa Phoenix. Kasi 'di ba, number 1 seed ang Suns sa West noong 2022 at pagdating ni KD noong 2023, siya dapat yung final piece na magdadala sa kanila sa tuktok. Pero malayong malayo yung naging realidad. Sa year 1, natalo ang Suns sa round 2 kalaban si Jokic at ang Nuggets. Sa year 2, na-sweep sila sa first round at sinabihan pa si KD ni Anthony Edwards na Sa year 3, hindi man lang sila nakaabot sa playoffs. Oo, tama ang narinig mo. 4 na taon matapos makapasok sa finals, matapos pumirma kay KD, hindi man lang umabot sa postseason ang Suns. At muli, lumipat na naman si KD na iniwan na naman sa apoy ang isa pang franchise. At muli, papasok na naman siya sa isa pang sitwasyon na masusunog din eventually. May burner account ka ba? Pagkatapos sa Phoenix, na-trade si KD sa Rockets. Personal niyang ginusto ang move na to. I mean, last year lang, nag-finish as second sa West ang Rockets sa pangunguna ng 23-year-old Swiss Army knife na si Amen Thompson, 23-year-old Alperen Sengun na nag-a-average ng double-double sa nakaraang 2 taon,
at 22-year-old Jabari Smith Jr. na na-draft as third noong 2021. Muli, ginawang mukhang championship contender ni KD ang isang team sa papel. Pero hanggang ngayon, napakaiba ng realidad. Pagkatapos maging number 2 seed the year before, bumagsak sila sa number 5. At kahit nakapasok sila sa playoffs, as of today, habang ine-edit ko ito, down 3 games sila against Los Angeles Lakers sa pangunguna ng 41-year-old LeBron James. At muli, ang mga issue kay KD ay hindi lang sa loob ng court, sumunod din ito sa kanya off the court. Kasi nung nakaraang All-Star Weekend, na-reveal na gumagamit pala si KD ng mga burner accounts para makipag-usap sa isang group chat. Pinakita sa mga pinakamalalang messages na pinagtatawanan niya ang isang dating teammate at coach nang i-compare niya si Booker at si Vogel, ang coach niya sa Phoenix, kina Stalin at Hitler. Inakusahan din niya si Kyrie Irving na nagpapakabait lang kapag mga Europeans ang kalaro pero ang pangit ng trato sa kapwa American teammates na nire-refer ang time na magkasama sila sa Nets. Pero ang mas malala pa ngayon, nilalait niya ang mga current teammates niya, yung mga mismong pinili niyang samahan. Sa isang message, sinabi niyang hindi raw marunong mag-shoot o dumepensa si Alperen Sengun. At sa isa pang message, sinabi niyang hindi raw pwedeng pagkatiwalaan si Jabari Smith Jr. na gumawa ng shot at tinawag pa siyang low-key retarded. For reference lang, si Jabari ay isang 22-year-old na tahasang tinawag si 37-year-old KD na mentor niya. Finally, nag-joke si KD na na-miss na rin daw niya ang infamous na si Ben Simmons dahil at least si Ben pinapasa sa kanya ang bola. Nakakalungkot lang makita na isa sa pinakamagaling na basketball players ever ay patuloy na nagdadala ng gulo at total absence of leadership kahit saan siya magpunta. Si Kevin Durant ay isa sa pinaka-deadly na scorer na nakita ng NBA, isang generational talent na kayang kumuha ng puntos anywhere, laban kahit kanino. Pero kahit papaano, nabahiran ang greatness na yon dahil sa lahat ng mga bagay na sumunod sa kanya sa buong career niya. Dahil kapag pinag-uusapan ng mga tao si KD, hindi lang nila pinag-uusapan ng scoring. Pinag-uusapan nila ang mga desisyon, mga teams, mga narratives, ang mga moments na walang kinalaman sa basketball. Pero yun ang nag-define kung paano siya tingnan. At yan ang nagpapaganda sa kwento ng career niya. Siya ang perfect example na hindi rings ang lahat. Dahil sa huli, nakuha ni Kevin Durant ang championships na hinangad niya, pero nawala naman ang kwentong ginusto niya.